Mga kababayan, nakita ninyo ang itsura ni Harry Roque. Parang ang bait. Pray for me. No, ito po ay isang malaking drama ni Harry Roque. Pagkatapos pong kansilahin ng Pasig City RTC Branch 157 ang pasaporte ni Harry Roque, agad po siyang nagpalabas ng isang drama. Malaya pa rin ako. Pray for me. So pray for me po. I am a creature of prayer. Hindi naman po ako tatagal na wala sa Pilipinas sa ganitong katagal, kundi po ako nananampalataya sa ating Panginoon. Please lang po, I need your prayers. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po inyong spokesman bayan nagsasabi, narito pa rin po ako, malaya, isang asylum seeker, at nagsasabi, let's continue to pray for my personal safety, my freedom, for Tatay Digong, for BP Sara, for the Philippines. Ito po ay taktika ng mga nahaharap sa mabibigat na kaso na parang tila biktima sila, no? Ayaw nilang imbestigahan sila. Sa halip pong harapin ni Harry Roque ang mga aligasyon, yung qualified human trafficking, isang krimen pong nangangailangan ng matindi niyang pagpapaliwanag, mas pinili ni Roque na tumakas, no? Backdoor at magpaawa para mauto ang mga Pilipino. Ganon din, lalong-lalo nang mauuto niya yung mga DDS. Pero ang iba nga inaaway niya. Sabi niya, malaya pa rin niya siya. No, legally, oo, malaya naman talaga siya. Pero hindi ibig sabihin na nakaposas ka agad kapag nakansilan na po ang passport. Malinaw ang mensahe ng korte. Huwag kang tumakbo. No, dapat harapin niya. At harapin niya po ang mga kasong isinampa sa kanya. Ang problema kay Roque, matagal nang iniuugnay po siya sa operasyon ng Pogo, nagtatanggol sa Pogo, at sangkot siya sa human trafficking, scams, torture, kidnapping, at iba pang krimen. At noong lumalabas po na ang kaso, bigla siyang nawala. No, sumulpot na lang siya sa dahig nang mahuli at madala si Digong sa ICC. Na gusto niyang maging siyang abogado, ni Digong, pero sinipa naman siya ng mga kapamilya at anak ni Duterte. No, nangangamba siya sa kanyang kaligtasan. Anong gusto niyang palabasin? Na may gustong manakit sa kanya? O gusto niya lang talagang magpaawa para magmukhang biktima? No, biktima siya imbis pong sumailalim at imbestigahan siya sa mga kaso at pagbayaran niya ang kanyang kaso. No, ito po ang mga diskarte ng mga politiko at opisyal na nahaharap sa mga malalaking mga kaso. Magpaawa para maligtas sa accountabilidad. Ngayon, mga kababayan, kapag kinansila po ang isang passport, simple lang pong ibig sabihin ho nito. May sapat pong basihan, ebidensya ang korte para siya po ay kansilahin at pauwiin dito sa bansa ang isang akusado. Sa kaso po ni Roque, hindi na ito simpleng haka-haka pa, may kasaysayan siya na dapat harapin. No, mabilis siyang naglayas, mabilis siyang tumakas. No, nung umiinit na ang usapin sa Pogo. So, kung gusto natin ho ng hustisya sa mga biktima ng mga trafficking, dapat walang exemption. Kahit abogado yan si Roque, no, abogado pa siya ng presidente o dating tagapagsalita pa siya ng Malacanang, dapat niyang sagutin at harapin ang mga kaso sa kanya. Kaya huwag hayaan pong gawing parang teleserye o kaya pelikula ang kaso ni Roque. Huwag nating palampasin ang mga pa-epek-epek ng paawa. Harapin niya ang kaso at umuwi siya sa Pilipinas. Mga kababayan, ang batas ay hindi emosyon. No, kaya dapat itong manaig. Walang drama-drama sa kaso.